ganong kaswapang. 4 na buwan pa lang nakakaupo itong administrasyon na ito. Isang kaibigan natin ang nag-tip sa akin, na buwisit na siya kasi nga ipinatawag yung kanilang grupo. Kasama siya. Para lamang pag-usapan ang mga campaign propaganda laban sa mga Duterte. Sabi niya, 4 months matapos manumpa black propaganda operation against Dutertes. Initial budget, 400M. Demonyo, ang sabi niya, Oo, at kasama ako sa meeting. Ang goal, idikit ang Duterte sa mga balita sa Pogo, WPS, EJK, China, at pandemic corruption at iba pa. Yan. Yun ang kanilang goal. Sinasabi sino? Yes, mga tao ni Tambi. Abante Pilipinas. Who is Tambi? Di ba si Tambaluslos? Abante Pilipinas. Yun. Siyempre, hindi gagawa yan ng hakbang na hindi alam ni Baby. Sino si Baby? Baby M. Abante Pilipinas. Can you imagine that? Nagatid sa oras na alas 4:40 na ng umaga. Yan ang problema, Kaya ako, ang aking tawag dito, ang aking panukala, suhestyon, lahat ng mga kagaya niyan, emergency, lahat ng mga ganyan, ay dapat ay hindi lamang yung pumapasok sa EDSA, sa EDSA busway, hindi lang yon, kundi lahat ng mga nagwawangwang, singit dito, singit doon, at nagmamadali, dapat yan pinapara. At chine-check kung talagang meron silang sakay. Bakit ay kaninyo? Kasi ang ambulansya, kung talagang may pasahero yan, ang dapat na gagawin yan, ang diretsyo niyan ay sa pinakamalapit na ospital. Hindi na dapat yan babaybay sa kahabaan ng EDSA. Di ba? Ilang mga clinic o emergency clinics ang meron sa kahabaan ng EDSA? Dami. Bakit galing ka ng Magallanes? Nakarating ka ng Ortigas? Ay ilang ospital ang nadaanan mo diyan? Di ba kung emergency yan, dapat ipinasok mo na. Kaya dapat yung mga ganyang klase ng pag nagwawangwang at nagmamadali, dapat sinisita. Hindi para patagalin, kundi para i-check kung may sakay. Kasi kung may sakay na pasyente, ay lalarga naman agad dyan. At aalalayan pa yan ng MMDA, yung mga nakamotor. Dapat ganun Parahin yan, kung nahihirapan sa daan, parahin, i-check kung talagang merong pasyente. Pag meron, padaanin sa busway at pagkatapos ay eskortan ng pulis o kaya ay ng MMDA para mas mabilis makarating sa pupuntahan. Dalhin sa pinakamalapit na ospital. Yun dapat yun Pero marami ang nagsasamantala. Yung kanilang mga sasakyan, pipinturahan nila ng tatak na ambulansya. Yun pala hindi ambulansya, yun pala alkansya. Kasi pinagkakapirahan nung may-ari ng sasakyan at saka ng driver. Abante Pilipinas. Ay sinong may-ari? Di si kapitan kung yan ay sa barangay. Yung ibinibigay ng PCSO, meron yung nakalagay na Patient Transport Service. Tama ba? Patient Transport Service nga ba? Hindi ko maalala, Pero kadalasan ganun. Yung binibigay ng PCSO sa barangay at sa mga local, sa mga LGU. Di ba? Pero yung mga ambulansya na parang private ang dating. Pero ang itsuray ng gigitata, ang dumi-dumi. Ay parahin ninyo yan. At sigurado kung yan ay katarantaduhan ang laman. Abante Pilipinas. Alas 4:43 na ang oras sa buong kapuluan. Isa pang ruling ng Sandigang Bayan ang inilabas na nagdedeklara kay dating Congressman Zaldico bilang fugitive from justice. Sa inilabas na resolusyon ng Sandigang Bayan 6th Division, inaprubahan nito ang motion ng prosekusyon para ideklarang pugante si Ko. Ayon sa resolusyon ng kabiguan ni Ko na sumuko kahit alam naman niya ang mga kasong sinampalaban sa kanya ay pagpapakita ng intensyon na matakasan ang batas. Sinabi din ng anti-graft court na hindi suportado ng ebidensya ang iginigiit ni Ko na may banta sa kanyang buhay. Abante Pilipinas.
Gano'n, yun ang kanyang sinasabi. Yun ang sabi ni Ko. Pero siyempre, ang iisipin naman at ang tanong naman ng mga tao, lalo na yung mga nagpapasweldo dito sa mga otoridad ng Pilipinas, ang tanong ay, teka muna, bakit hindi ninyo magawa-gawa ang trabaho ninyo? Ang tagal na niya na, ilang buwan na, hindi ninyo makita si Ko? Maniwala ako sa inyo. Di ba? Maaari bang hindi ninyo nakikita si Ko? Yan ay hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Di ba? Pero kung yan ay Maka Duterte, ako huli agad dyan. Maniwala ka. Di ba? Oh, sorry nagiging nagiging reference na lang natin yung ganong sitwasyon. Dahil tama naman eh. Itanggi man ang itanggi ni Auntie Claire, lahat ng mga bagay na may kaugnay sa Duterte, fake news. At kung ang nawawala, tinahanap ay Maka Duterte, sigurado ang bilis-bilis makuha, kumahuli. Si Alice Guo, Maka Duterte ba? Hindi, Maka Pogo. Pero dahil yung Pogo, idinudugtong nila doon sa mga Duterte. Hindi ba ga? Kasi naalala ninyo, isang kaibigan natin ang nag-tip sa akin, na buwisit na siya. Kasi nga, imagine, 4 na buwan pa lang nakakaupo itong administrasyon na ito. Ipinatawag yung kanilang grupo. Kasama siya. Para lamang pag-usapan ang mga campaign propaganda laban sa mga Duterte. With an initial budget of 400 million ba? Oo, sandali i-check ko lang Dali lang. Saan nga ba yun? Dali lang gusto ko lang makasiguro. Wala dito. Palagay ko ay nandun sa kabila. Gusto ko lang masiguro na tama yung aking sinasabi. Kasi, di ba? Hanap-hanapin sandali. Medyo malayo na yun, Mahaba-haba na. Oo, yun ang sabi niya. Ang sabi niya ay, ano tawag dito? 4 na buwan pa lang. Eka, oo. Dali. Tapos, sinabi niya kung ano yung mga gagawin, kung papaano na sisirain itong mga Duterte. Yan. Sabi niya dito, saan na ba yan? Dali. Malayo na eh. Matagal na, ilang buwan na kasi, pero nandito na tayo ngayon sa ating bagong bahay na ito. Sinasabi nga niya, yun. Sabi niya, ngayon ko lang naisip, dapat pala, ay, yan, yung mga ganyan. 4 months matapos manumpa, black propaganda operation against Dutertes. Initial budget, 400M. Demonyo, ang sabi niya, Oo, at kasama ako sa meeting. Ang goal, idikit ang Duterte sa mga balita sa Pogo, WPS, EJK, China, at pandemic corruption at iba pa. Yan. Yun ang kanilang goal. 400 million. 4 months pa lang nakakaupo. Eka. Sabi niya. Can you imagine that? Ganon katindi. Ganon kaswapang. At sinasabi, sino? Sino? Yes. Tambi. Mga tao ni Tambi. Abante Pilipinas. Who is Tambi? Di ba si Tambaluslos? Abante Pilipinas. Yun. Siyempre, hindi gagawa yan ng hakbang na hindi alam ni Baby. Sino si Baby? Baby M. Abante Pilipinas. Alas 4:48 na ng umaga.